Posible pala yun, no? Nangyayari pala yun sa tunay na buhay. Dati akala ko, kabataan ko, ang susi sa pag-abot at pagtupad ng mga pangarap natin ay yung makapag-aral ka sa isang napakagandang eskwelahan. Kung saan pumapasok ang may pera at may kaya sa buhay. Akala ko pag matalino ka, magaling ka, sapat na yun upang madali mo maabot ang mga pangarap mo. Dahil sabi nila nun, yun ang susi upang maabot mo ang mga pangarap mo. Dahil aminado ako, hindi naman ako kagalingan, hindi rin ako katalinuhan, at wala rin naman kaming kaya sa buhay. Bata pa lang maaga na akong namulat sa realidad ng mundo. Basically, sanay ako sa hirap. So broken family ako. Talaga naman bata pa lang ako, hindi na naging patas sa akin ang mundo. Maaga ako naulila sa mga magulang ko, kaya naman bata pa lang ako, nagawa ko ng mga bagay-bagay na hindi nagagawa ng mga kabataan ngayon. Habang lumalaki ako, nagkakaedad ako, may mga bagay-bagay na madalas pinapaboran yung iba kaysa sa akin. Madalas kong tinatanong yun sa sarili ko, ano bang meron ako na wala ang iba? Bakit ganito naging kapalaran ng buhay ko? Edad na 8 taong gulang, nag-umpisa na ako maghanap buhay. Nakipangamuan ako, naging bakery helper ako, naging tagalinis ako ng kanal, naging taga-bunot ako ng damo sa principal namin nung elementary ako. Ginawa ko yun nung kabataan ko. Kapalit ng pagtulong ko sa mga magulang ko, yun din naman ang hindi ko pagpasok sa paaralan. So habang nag-aaral yung mga kaklase ko, ako naman yung naghahanap buhay, katuwang ang aking nanay. Minado talaga ako, pasang-awa lang talaga nung nakakapasa ako nung elementary days ko pa. Kaya naman, lumaki ako kung ano lang ang meron, yun lang ang kakayanan namin. Akala ko kasi dati, pwede na, kung pwede na. Kaya naman, nagpatuloy ako sa ganung klase ng pamumuhay namin. Dahil sa baba ng tingin ng mga tao sa amin noon, dahil walang-wala kami, iniwan pa kami ng tatay namin noon. So talagang mahirap talaga naging sitwasyon namin yun. Kaya naman nagsumikap na ako sa buhay, nagpatuloy ako sa pag-aaral, kahit na walang nagtuturo sa akin kung ano yung dapat gawin, sariling sikap na lang talaga ako. Sa madaling salita talaga, hindi tayo ganun katalinuhan, hindi rin tayo ganun kagaling. Wala rin naman akong talento na magdadala o mag-aangat upang maabot ko yung mga pangarap ko. Ang tanging meron lang talaga ako ay tiyaga at dedikasyon na maiangat sa hirapan ng buhay namin. Gusto kong ipamukha sa mga tao nun na lahat ng mga sinasabi nila, binabato nila sa amin nun kaya kong baguhin pagdating ng araw. Kaya naman, to be story short, yun nga, nagsumikap tayo, nag-apply tayo. Ang dami kong in-applyan bago ako makarating ng South Korea. Ang daming nangyari, ang daming ganap, ang daming silent battles na pinagdaanan ko talaga. Na dati akala ko ako lang bukod tanging nakakaranas ng ganun. Akala ko dati, anong meron sa amin, bakit ako lang dumadanas ng kahirapan, bakit yung iba parang ang dali-dali para sa kanila. Talagang immature pa ako nun, talagang lubusan ko pang hindi nauunawaan kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Punong-puno ng hiwaga ang buhay. Kaya naman dapat magpatuloy lang tayo. Nagsumikap ako hanggang dumating yung South Korea. Ang dami kong in-applyan, maging sa Pilipinas, maging sa international, ibang bansa. So, nakailang beses akong apply, lagi sinasabi sa akin, tatawagan kita, i-message na lang kita, i-follow up mo na lang ulit kung natanggap ka ba o hindi. Sa panahon ngayon, alam naman natin na pare-pareho na kung anong ibig sabihin nun, di ba? Pag sinabing tatawagan ka na lang, so alam mo na. Kaya naman napakahirap talaga ng pamumuhay nun na meron ako. Kaya naman nagsumikap ako sa awa ng Panginoon. Nabalitaan ko yung South Korea, nag-aaral ako. Yung panahon namin hindi ganun kahirap yung proseso para makapag-apply at makapunta at makapagtrabaho ka rito sa South Korea. So ipapakita ko lang sa inyo guys, kung ano yung naging pagbabago ng buhay ko simula na makapag-Korea ko. Ito po hindi pagmamayabang. Para pakita sa inyo patunay, ako ang buhay na patunay na pwede palang maging imposible ang posible. Taong 2012, nung unang apak ko dito sa bansang South Korea, napakaliit pa ng sahod doon, hindi pa milyon, nasa 985,000 pa lang po ang bigayan ng basic salary minimum wage dito sa South Korea at unti-unting tumataas yun kada taon. Nung unang dating ko rito, hindi rin naging madali. Ang dami kong pinagdaan ng pagsubok, pinagdaanan na kailangan malampasan. Andyan na yung sa pagkain, sa pananalita, language barrier. Ang dami ko rin nakaalitan na Koreano at maging kasamaan sa trabaho na Pilipino dahil kahit na pare-pareho tayong Pilipino, pag pinagsama-sama sa isang bubong, magkakalabasan ng tunay na ugali kung sino talaga tayo. Kaya naman tinaga ko yon, hindi naging madali sa akin, maraming ups and downs na pinagdaanan ko rito, pero ang naging nagpatatag lang sa akin talaga yung dedikasyon ko na mayaw sa kahirapan ng pamilya ko. Dahil sadyang napakahirap sa Pilipinas ng klase ng buhay, dahil kung wala ka doon, talagang wala rin pakialam yung mga tao sa atin. Kaya naman tinaga ko, nagtrabaho ko rito. Hindi ko lubusang maisip na yung pinatakang kong trabaho rito ay never kong nakita na imagine na ganito pala yung magiging trabaho ko. Naging merchandiser ako, naging service crew ako sa isang gasoline station, naging trabaho ko ng waiter sa fast food, nagtrabaho ko sa SM. Yung trabaho ko dati bago ako makarating ng South Korea, puro after 6 months, wala na naman. After 6 months, hanap na naman ng trabaho. Sa madaling salita, contractual lang po yung type ng trabaho ko dati nung nasa Pilipinas pa. Kaya naman nakarating ako dito sa South Korea, napunta ako sa Bakalan, may welding, may grinder,
nagbubuhos kami ng tanso. So wala akong nagawa nun kung ano yung nasa harap ko, talagang tsinaga ko. Marami akong kasabayan na hindi umabot hanggang sa finish line, hindi nila natapos yung kontrata, nagpa-release, 1 taon lang, 2 taon lang, lumipat na ng ibang company. So sa madaling salita, ako na lang ang natirang Pilipino ngayon dito sa factory namin sa mga kabatch ko. Halos baguhan na lahat po. Pinapatakan kong trabaho rito, nagwe-welding, nag-grinder, pakalan. Nagbubuhos sa pagkainit-init na tanso, minsan napapasok ka, na-aksidente ka, nasasabuyan ka o natatalsikan ka ng mainit na kumukulong tanso, kung minsan naman nasisigawan ka, namumura ka ng mga Koreano rito. Yung tipong gutom ka na, pagod ka na, tapos may mangyayaring hindi mo maunawaan at maintindihan kung bakit ka minumura o sinisigawan ng Koreano. So lahat yan, puyat, yung gutom, sakit ng katawan, sakit ng likod, yung pagka-homesick mo sa pamilya mo, sa bawat araw-araw na nagdadaan, lagi mo na lang pinagdadasal na kailan matatapos ang kontrata mo. Pag sumasakay ka ng eroplano, nagbabakasyon ako, lagi kong sinasabi, huling beses na to, pero sa tuwing sumasapit yun, dumarating yung araw na yun, hindi pa rin ako talaga makapag-decide kung uuwi na ba talaga ako, hindi. Dahil sa isang kadahilanan na napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Dahil natatakot din tayo na baka bumalik tayo kung anong meron tayo dati. So nagtiyaga ako sa pagkukorea natin. Sa loob ng 3 taon kong pananatili dito sa bansang South Korea as a factory worker bilang isang EPS, ito yung mga naipundar ko na ipagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos. Ayan guys. Never kong na-imagine guys na bahay ko to, magkakaroon ako ng ganitong kalaking bahay. So kahit gusto ko man dito magpasko pero hindi pumayag yung amo ko talaga. So okay na rin, alam ko naman sa sarili ko darating din yung time na makakasama ko sila at makakapag-celebrate kami ng Pasko. Pero mas maganda na yung Pasko, nasa ibang bansa ako, nagtatrabaho tayo, nakakapagpadala tayo ng pera at nagiging masaya yung Pasko ng pamilya natin pag nakikita natin masagana yung pagdating o yung sakto lang, hindi naman masagana, ang importante walang may sakit. Kaya sa mga nangangarap dyan, dati kagaya nga nasabi ko, nangangaroling lang ako sa mga ganito kalaking bahay ng bata tayo. Yung bata ako, mayroon pa tayo sariling 4-wheel, may mga nakikita ako. Ganito yung mga bahay na kung saan kami nangangaroling ng bata. Pero ngayon guys, napaka-bait talaga ni God. Talagang thank you for all the grace, for all the blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Sana marami pang blessing na dumating sa atin, pero higit sa lahat sana yung good health at walang nagkakasakit, yun ang number 1 guys, na regalo sa pagsapit ng Pasko. Na dati yung bahay namin, yung tirahan namin, nakikitira lang kami noon, wala kami sariling bahay hanggang sa nakapagpatayo tayo ng unang bahay noon nung nasa Pilipinas tayo, yung parang kulungan daw ng baboy, sinasabi pa ng mga ilang kamag-anak namin noon, walang poste, nagbukod kami dahil napakahirap ng buhay na magkakasama kami sa isang bubong. So ang liit ng tingin sa amin noon, wala kaming kuryente, wala kaming sariling banyo, umiigib lang yung asawa ko sa pagkalayo-layo upang magkaroon lang ng tubig yung anak ko bago pumasok ng eskwelahan para pagluto, paglaba. Napakahirap talaga, kaya naman nung nakarating ako ng Korea, bumili tayo ng bahay na up and down. So nakabili tayo ng sasakyan. So mamimiss ko yung pagdadrive ng sasakyan nito guys. Push button pala to guys, top of the line yung nabili natin guys na sasakyan. So maganda yung ano nito, Kenwood yung sound system niya, saka medyo malaki yung monitor niya at touch screen. Kung gusto mo ng radyo, yan. Gusto mo ng Bluetooth, yan, Bluetooth siya. So ilalagay natin siya sa home. Yan. Andiyan yung orasan niya. Bili tayo ng tricycle ng anak ko, nakabili tayo ng single niya, nabili ko ng e-bike yung asawa ko. Talaga naman yung buhay na meron ako dati, never kong naisip na magkakaroon ako ng mga ganitong bagay sa mga kaorasan na to. Talagang napakahiwaga ng buhay. Ito ang naging resulta, bunga ng pagsisikap ko o pagsisikap naming mag-asawa. Pakaya. Ganyan. Sige po. Nandito lang mabag. Huwag mo nga saan na magbibidyo ako kasi kung nagpapabidyo. Uy, lalo ako muna. Sikat ako dito. Yung kita ba ako dito? Kita pa?
Kaya naman talaga lagi ko sinasabi sa inyo, lahat ng bagay na nangyayari sa atin may mga dahilan yan. Ang hirap na pinagdaanan pala natin ng kabataan, lagi natin sinasabi ano bang meron sila na wala tayo. Yan pala ang magiging susi sa pag-unlad natin kasi wala tayong pinagdaanan ng hirap, panghuhusga ng mga tao sa atin, yung pagmamaliit nila sa atin, yung pag-discriminate nila sa atin, binababa nila tayo lagi, ay hindi natin maisip na magsipag at magtiyaga hanggat hindi natin naaabot ang pangarap natin. Kaya naman, napaka-importante ng mga trials, ng mga pagsubok sa buhay natin dahil yan kukumpleto sa rekado ng pag-abot natin sa mga pangarap natin. Kaya huwag niyo sukuan. Lagi niyo lang tatandaan, guys. Hindi niyo kailanman malalaman ng isang bagay kapag hindi niyo pa sinubukan. Walang imposible sa mundo. Pwede natin gawin ang imposible ng posible. Kwento kong to, hindi to pagmamayabang, hindi to pagmamataas. Itong kwento kong to upang ipamulat sa mga kagaya ko o kagaya mo na inakala mong walang-wala ng pag-asa, walang-wala ng paraan upang mabaligtad ang sitwasyon mo kung anong meron ka, nagkakamali ka. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Huwag kang magmadali dahil ang buhay, proseso yan. Dadating ang araw when the time is right, the Lord will make it happen. Lagi mo yung tatandaan. Kaya basta't kahit anong mangyari, piliin mong maging palaban lagi sa buhay. Dahil matatalo ka lang kapag sinuko mo na ang laban. Napakasarap maabot ang mga pangarap mo. Lalo na't galing ito sa dugot pawis mo, pinaghirapan mo. Talaga namang nakaka-overwhelm. Yung mga dating kinaiinggitan mo pagdating ng araw, sila naman ang kaiinggitan ka. Yung mga taong tinitingala mo, ikaw naman ang titingalain nila. Lagi mo lang tatandaan pag umabot ka na sa tagumpay, lagi mong isisipin na kahit ang pinakamayayaman, pinaka-successful na tao sa mundo ay may tinitingala. Kahit na successful ka na, kahit na ikaw lang tinitingala, mayroon ka pa rin titingalain. Panatilihan na nakahapak yung paa natin sa lupa at maging humble dahil lahat ng bagay na meron tayo, sulitin mo lang. Dahil tandahan mo, napansamantala lang yan. Dadating ang araw, iiwan at iiwan mo rin yan.